Mahal na araw, madalas maraming kababalagan ang mga nangyayari. Maraming pagsasakripisyo, maraming hiwaga ang nagaganap. Sa parting Negros, ay isa si Lola Amapula sa nag-aayuno at umaakyat sa napakataas na bukirin ng kanlaon. Doon niya inaalay ang makapangyarihang dalangin at may iniiwang bakas upang isa sa mga elementong tagaroon ay magiging gabay niya sa panggagamot. Ngunit bukod sa pagiging manggagamot niya, isang sekreto ng kanyang katauhan ang nakatago na pilit niyang pinapatulog. Ngunit kumakawala pa rin kapag tipong nagugutom, lalo na sa kabilugan ng buwan. Kaya bukod sa pag-aalay ng panalangin upang mas lumakas pa ang kapangyarihan, ay dasal na rin para sa katauhang ayaw sana niya. Subalit itinadhana pa rin siya ang tagapangalaga. Ang mutya ng itim na bato, isang mutya ng aswang. Anong ginagawa natin dito, Lola Amapola? Tanong ng batang si Apollo, na noon ay 12 anyos lang. Dito tayo mag-aayuno. Mag-aalay ng dasal sa harap mismo ng matandang punong ito dahil umaasa ako na mabigyan pa ng kapatawaran ang ating lahi. May kaparusahan po ba ang pagiging aswang natin, Lola? Oo, Apollo. Isang masakit na parusa ang walang hanggang pagdurusa. Pero bakit, Lola? Hindi naman natin sinasadya ang magiging ganito tayo. Reklamo ng bata. Ang mabuti pa, Apo. Sanayin mo na ang mga ginagawa ko. Simula ngayon, tuturuan kitang buhayin ang kapangyarihan na meron ka. Ngayon ang tamang panahon, Apo. Wika lamang ng kanyang lola. Malayo sa kanyang naging sagot, nakita niya kung paano ng gamot at napagaling ng kanyang lola ang lahat ng mga may sakit na lumalapit dito. Kaya nabuhay rin ang interes niya na sumunod sa yapak nito. Hindi sa kung anumang agenda, kundi ang nararamdaman niyang tuwa tuwing makikita niyang may mapapagaling ang kanyang lola. Alam niyang higit pa doon ang kanyang mararamdaman kung sakaling siya ang may gawa nito. Sa paglipas ng panahon, tila nakasanayan na ni Apollo na laging ganoon ang gawain ng kanyang lola Amapola. Unti-unti na ring nalaman niya lahat ng lihim na karunungan na meron ito. Kung paano ang tamang pag-aalaga, kung paano paganahin ang kapangyarihan na ipinamana nito sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na pagwakas ng kanyang lola Amapola. Kailangan kong ibilin sa iyo lahat, Apo. Tanggapin mo lahat ang ipapamana kong yaman sa iyo. Dahil ikaw ang karapat-dapat na magmamana nito. Wika ng naghihingalong si Lola Amapola. Hindi lamang lihim na karunungan ang iniwanan nito, kundi maging ang itim na mutya ng pagiging aswang nito. Dahil sobrang tanda na. Edad 14 siya nang tanggapin ang pamanang iyon ng kanyang lola. Magiging aswang man siya, ay magiging makabuluhan pa rin ang kanyang buhay. Dahil hindi madadagtaan ng mansya ng dugo ng tao ang kanyang mga kamay. Ayos na sa kanya ang mga ligaw na hayop. Nagabihan ay saktong maliwanag at kabilugan ng buwan. Nagsimula ng tila bumanat ang kanyang mga buto. Ramdam niyang pananakit ng buong katawan. Nakaalala yung kanyang ama sa kanya. Pinunasan siya nito ng langis sa buong katawan.
Dahil doon ay ramdam niya na tila unti-unting lumobo ang kanyang katawan. Tumangkad rin siya at ang daming maitim na balahibo ang tumubo sa buo niyang katawan. Ang pangingilo ng kanyang mga ngipin ay nadarama niya na mga sandaling iyon. Dali iyon sa tumubo na mga pangil niya at naging matalim. Isa na nga siyang ganap na aswang at ang unang naging biktima niya ay ang kanilang alagang mga itik. Gaya ng pangako niya sa sarili, hindi niya dadagtaan ng dugo ng tao ang kanyang mga kamay. Para lamang ito sa pagpapagaling sa mga taong may karamdaman. Manamis-namis na medyo may kaunting alat ang lasa ng sariwang dugo ng itik. Ramdam niya na unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Kakaibang lakas ang hatid sa kanya ng sariwang dugo na iyon. Idagdag pa ang sariwang atay at laman nito. Ganito palang maging aswang, sambit niya. Matagal na niyang alam na aswang ang kanyang lahi. Dahil hindi iyon lingid sa kanya. Walang inilihim sa kanya ang kanyang pamilya. Ang ama at ina niya ay ganoon din. At dahil siya ang panganay, inasahan niyang hindi na aabot sa dibo at magiging aswang na siya. Dahil matanda na rin ang kanyang lola Amapola. At bilang sa kanya ibinigay ang kapangyarihan at kaalaman sa panggagamot, hindi na nakapagtataka na sa kanya rin maging ang perilas na itim. Dahil ang kapangyarihan na iyon ng panggagamot ay galing din sa motsyang itim na sa ibang mga aswang ay ginagamit sa kasamaan. Anak, mag-ingat ka lagi. Dahil kapag may nakakita sa iyong tao, malalagay sa panganib ang buhay mo. Masyado silang maraming alam na pangontra na pwedeng ikakahina ng ating katawan at posible pang ikamatay. Bili ng kanyang ama. Lagi niya iyong inilagay sa kanyang isipan. Patuloy siya sa paggagamot ng walang bayad. Patuloy rin siya sa kanyang pag-aaral. Kahit isa siyang aswang ay hindi siya nawala ng mataas na pangarap. Higit sa pagiging doktor Kwakwak ay gusto niyang matawag na isang profesional at lisensyadong doktor. Hindi niya susuguan ang kanyang pangarap dahil lang siya ay isang aswang. Ngunit hindi rin niya babaliwalain ang lihim na karunungang taglay dahil higit pa ito sa siyensya na inaaral ng iba. Tuwing mahal na araw ay umaakyat pa rin siya sa mahiwagang bundok ng Kanlaon. Marami na siyang naging karanasan na hindi niya makakalimutan sa lugar. Isa na rito ay noong edad 15 anyo siya. Madaling araw pa lang ay gising na siya. Kailangan niyang mamundok ng maaga dahil medyo malayo ang kanyang lalakarin. Baon niya ay tubig lang dahil buong araw siyang mag-aayuno. Tanghaling tapat ng marating niya ang isa sa pinakamatandang punong kahoy na ayon sa kanyang lola ay dekada-dekada ng buhay at walang nagka-interes na putulin. Dahil ilang tao nang sumubok na putulin ito, ngunit nagkakaroon ng karamdaman at namamatay. Kapag nakikita niya ang punong iyon, ay lagi niyang naaalala ang kanyang lola. Marami rin silang karanasan noon na kababalaghan. Ngunit sadyang matapang at malakas ang kapangyarihan ng kanyang lola, na ngayon ay nasa kanya na. Isang babae ang tumabi sa kanya at diretsong lumuhod. Nakasuot ito ng puting bestida. Nagtaka siya dahil sa sobrang kasukalan na ng bundok na iyon. Bakit nakasuot ito ng magarang damit? Binibini, gagamot ka rin ba na nag-aalay ng dasal para lumakas ang iyong kapangyarihan? Dito ka rin pala sa punong ito nag-aalay. Dito rin kami madalas ni Lola. Kaso wala na ang lola ko. Pero bakit ngayon lang kita napansin? Kanya. Lumingon ito sa kanya. Seryoso pa rin ang mukha. Napakunot ang kanyang noo.
Ngunit aaminin niyang napatitig siya ng matagal sa napakagandang mukha nito. Hindi ito umimik at tinitigan lang din siya. May galit ba ito sa akin? Tanong niya sa sarili. Muli siyang napasulyap sa mukha nito at sa pagkakataong iyon ay napatulala siya nang makita ang gitna ng ilong at bibig nito. Pumanhin binibini, hindi ko inasahang isa ka palang diwata. Anya, lumingon muli ito sa kanya. Ngumiti at may inaabot sa kanya. Bukod kang pinagpala sa lahat dahil ako ay isang diwata na ipinagkaloob upang maging gabay mo sa lahat ng iyong mga misyon. Uy ka nito. Gabay? Ikaw ang gagabay sa akin? Ako ang magiging gabay mo sa lahat. Ako ang maging bantay at protektor mo sa mga panganib na nakaamba. Kaswerte ko naman. Isang napakagandang diwata ang aking magiging gabay. Dahil iyon ang naata sa akin ng aming pinuno. Sagot nito. Ibig sabihin ay lagi kitang kasama? Malamang dahil ako ang iyong bantay. Lahat ng mga albularyo at manggagamot ay may angking bantay o gabay. Matagal na akong nakasunod lagi sa iyo. Maraming pagkakataong nalalagay sa peligro ang iyong buhay at ako ang laging sumasagap sa iyo. Litanya nito. Inalala niya kung kailan nangyari na nalagay sa peligro ang kanyang buhay. Hindi niya maisip, kaya hinayaan na niya. Huwag mong ipagsabi kahit kanino na isang diwata ang iyong gabay. Hindi mo rin dapat ipagyabang ang mga katulad ko. Kaya pakiusap, itiko mo ang bibig mo tungkol sa akin. Hiling ng diwata. Salamat kamahalan. Anong kamahalan? Hindi ako reyna o prinsesa. Ako'y isa sa mga diwatang sugo. Nakaatas maging gabay sa mga mortal na manggagamot o albularyo. Kaya matagal bago ako lumantad sa iyo dahil kinilatis mo na kita ng gusto. Kung hindi ka ba kakain ng isang mortal at sa loob ng ilang buwan, naipasa mo ang isang pagsubok. Isa kang aswang na may bubuting hangarin, kaya nasa likod mo ako lagi. Uy ka nito. Nagpasalamat siya dito at may saya siyang napagtanto na may isang diwatang nasa likod niya sa lahat ng kanyang mga mabubuting gawa sa kapwa. Ano pala ang itatawag ko sa iyo? Musa ang itawag mo sa akin, Apollo. Isang diwatang sugo na handang maging gabay mo. O protektahan kita sa lahat ng aking makakaya. Uwi ka nito. Sobrang nagpasalamat siya sa diwata. Malaking bagay iyon sa kanya. Magiging mas malakas ang loob niya at positibong lalo na sa paraan ng panggagamot niya. Bakit pa pag sinasabing diwata iba na sa utak ko? Yung nagtitinda ng alam niyo na. Nang magtapos siya ng high school, ay nagpaalam siyang sa lungsod na manirahan. Nais siyang tuparin ang kanyang pangarap. Magtatrabaho at mag-aaral siya. Gagawin niya ang lahat upang matupad ang lahat ng kanyang mga pangarap. Pasensya na anak, hindi mo kami masahan kung sa pag-aaral mo. Alam mo namang hindi sapat ang kita ko kahit sa pagkain natin. Bao na nga ako sa utang, alam mo naman yon. Naintindihan ko po tay, kaya nga ako magpupursige para maiahon ko kayo sa hirap. Anya. Maayos siyang nagpaalam maging sa kanyang ina at mga kapatid. Malakas ang loob niya dahil alam niyang nariyan si Musa na gumagabay sa kanya sa lahat ng mga kilos niya. Tandaan mo lagi ang bilin ko sa iyo anak. Lagi kang mag-ingat. Kung talagang gusto mong hanapin ang sarili sa lungsod, sige, pagpayagan na kita. Basta mag-ingat ka lang. Bili ni Mang Dado ang kanyang ama.
Umayon dito ang kanyang ina na sobrang nag-aalala rin para sa kanya. Wala silang kapamilya sa lungsod, subalit porsigido pa rin si Apollo dahil sa kagustuhan niyang makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Sa ilang dekada nilang bilang aswang na magpamilya, ay talagang takot sila sa mga tao. Ayaw nilang kasalamuha ang mga ito. Ngunit si Apollo, kakaiba siya dahil napakalakas ng loob nitong harapin ang mga ito. Edad 18 na nang suungin ni Apollo ang mataong lugar na lubos na ikinababahala ng mga magulang niya. Huwag niyo akong alalahanin, Nay. Alam ko ng sarili ko. Kaya walang dapat ipag-alala para sa akin. Wika niya nang makitang naging emosyonal ang ina. Pagdating sa lungsod ay mabilis rin siyang nakahanap ng trabaho. Isang maintenance sa isang gusali. At kung gabi ay nagtitinda siya ng mani sa paradahan ng boss. Malapit doon ang kanyang inuupahang maliit na kwarto. Kaya naisip niya na dagdag kita pa yon. Napakasipag mo naman, Apollo. Magpahinga ka rin minsan, baka magkasakit ka na niyan. Paalala ni Musa. Kailangan ko kasi makaipon, Musa. Kaya kailangang doble kayod. Hindi naman kita pabayaan, sabi ko, hindi ba? Kaya huwag mong parusahan ng sobrang sarili mo. Dahil sa oras ng pasukan, sinusiguro ko sa iyo na hindi ka magugutom. Niniguro ni Musa sa kanya. Nagpapasalamat siya sa diwatang gabay niya. Naging malakas ang loob niya dahil alam niyang nasa paligid niya ito lagi. Kapag naman naramdam niyang sinusumpong siya ng pagiging aswang o nabubuhay ang halimaw sa katawan niya, ay mabilis siyang lalayo sa mataong lugar. Pumupunta sa masusukal na lugar para doon magtago hanggang makahanap ng tiyempo at makahanap ng pwedeng maging biktima. Babalik lang siya kapag muli na namang maging normal na siya ulit. Pag ganoon ay doble enerhiya na ang meron siya. Napakalakas niya at mas doble sa mga normal na araw na matagal siyang hindi nakainom ng dugo at makakain ng sariwang laman ng hayop. Kapag nasa katauhang halimaw siya, ay nakabantay rin ang diwatang gabay niya sa kanya. May pagkakataon pa minsan na kamuntikan siyang mahuli ng tao. Ngunit sa tulong nito ay lagi siyang nakakaligtas at kung minsan ay nagpapanggap siyang pusa o di kaya ay ibon. Itinuro ng kanyang lola noon ang salitang Latin na ngayon ay lagi niyang gamit upang hindi siya mahuhuli ng mga taong bayan. Sobrang tuwa niya nang mapasa niya ang exam sa pagiging doktor. Umpisa na iyon ang pagtupad ng kanyang pangarap. Sa unang taon ng kanyang pag-aaral, nakilala niya si Hana. Katulad niya ay medisina rin ang kinukuha nito. Ang pagkakaiba lang sa kanila ay mayaman ito. Anak ng mag-asawang pareho ding doktor at may sariling pribadong klinika. Ngunit sa kabila ng pagiging anak mayaman ni Hana, ay napakabait pa rin ito sa kanya. Minsan ay ito pa ang lumalapit at may dalang libreng merienda. Ayaw sana niya dahil nakakapanliit bilang lalaki. Ngunit mas lalong nakakahiya kung iisnabin niya ang isang magandang binibini na walang ginawa kundi ang magandang loob sa kanya. Sa totoo lang, nahihiya ako sa iyo, Hana. Yan ka na naman, Apollo. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ang pagkakaibigan natin. Ikaw lang kasi talaga ang nakikita kong lalaki dito na may respeto at hindi bastos gaya ng iba dito. Wika nito. Ngiti lang ang kanyang naging reaksyon. Ayaw niyang masanay sa presensya ng dalaga. Aminado siyang malapit ang loob niya sa dalaga.
at ayaw niyang mahulog at mapaibig ng tuluyan dito dahil alam niyang masasaktan lamang siya. Ang layo ng sarili niya at hindi siya nababagay sa dalaga. Kaya pilit niyang inilalayo ang sarili niya sa dalaga. Ang buong akala niya ay kontento na siya sa ganong sitwasyon sa kanila ni Hana. Ang hindi niya alam ay kung paano niya nilalayo ang sarili sa dalaga ay siya ring pagkahulog ng husto ng kanyang loob dito. Bakit kasi kailangan mo pang tiisin ang ganyang bagay? Wika sa kanya ni Musa. Isang gabing nakatulala siya sa kawalan. Masasaktan lang ako ng gusto. Isa pa ay, pag-aaral ang pinunta ko rito, hindi babae. Tao ka at may damdamin. Hindi naman masamang umibig ka. Ako nga na isang immortal, nahuhulog ang loob sa mga mortal. Ikaw pa kaya kung ganon kabait ang babae sa'yo? Hindi siya umimik. Ngunit naintriga siya sa sinabi nitong nahuhulog ito sa isang mortal. Sino nga ba ang tinutukoy nito? Hindi na rin niya ito natanong. Nang maalala niyang may kailangan siyang pag-aralang leksyon. May pagsusulit sila kinabukasan nun at kailangan niyang makakuha ng mataas na grado. Kinabukasan ay maaga siya sa campus. Hindi niya inasahan na mas maaga pa sa kanya si Hana. Nakapagtataka dahil madalas naman itong nahuhuli ng dating. Tumayo siya para lumabas sana ng silid na iyon. Ngunit sinalubong siya nito. Ano bang naging kasalanan ko sa iyo, Apollo? Bakit parang ramdam ko na nilalayuan mo ko? Tanong nito sa kanya nang magkasalubong sila. Sinadya talaga nitong salubungin siya, kaya wala siyang kawala. Naging abala lang ako sa pag-aaral. Kailangan ko kasi lagi ng mataas na grado para maipagpatuloy ko ang pagiging scholar dito sa eskwelahang ito. Pasensya na talaga, Hana. Palusot niya. Umiling ang dalaga na tila ba ayaw maniwala sa kanyang naging dahilan. Dismayado ito sa naging sagot niya. Diretso itong naglakad palayo at simula noon, tila ba ayaw na siya nitong makasalamuha. Sa pagkakataong iyon, siya na ang naghahabol dito. Ayaw niyang layuan siya ng dalaga. Nang araw na iyon ay may pasok sila na panggabi. Pag-awian ay nilapitan niya si Hana para sana alokin na ihahatid niya ito. Ngunit may driver itong sundo. Hindi siya sumuko. Lihim niya itong susundan. Nagkubli siya sa dilim at naganyong isang itim na kuting. Pagkatapos ay sinalubong niya si Hana na noon ay palapit sa nakaparadang kotse kung saan naghihintay ang driver nito. Napansin agad siya nito at tuwang-tuwa nang makita siya. Kawawa ka naman, bakit ka pala pag-aalagala? Wala bang nagmamay-ari sa'yo? Tanong ni Hana sa kanya na noon ay nagpapaamo sa harap ng dalaga. Dalhin mo na ako, Hana. Sama ako sa iyo. Aniya sa kanyang utak habang nakatingala sa dalaga. Meow. Siyempre hindi siya nito naririnig dahil anyong pusa siya. Hinaplos ng dalaga ang kanyang ulo. Wari ay inaamo siya nito. Siyempre gustong gusto niya iyon. Dadalhin na lang kita sa bahay. Pinabayaan ka naman ng amo mo eh. Wika ng dalaga. Tuwang-tuwa si Apollo nang marinig iyon. Malalaman na niya ang bahay ng dalaga. Apollo, simula ngayon, Apollo na ang magiging pangalan mo. Wika ulit ni Hana. Nagulat siya sa sinabi nito. Nakilala ba niya ako? Tanong niya sa sarili. Naging paraning tuloy siya dahil sa pagpangalan sa kanya ng dalaga.
Sa dami ng pwedeng ipangalan nito sa kuting, pangalan pa talaga niya. Kita mo na, sobrang mahal ka ni Hana. Kahit nasa anyo kang kuting, kilala ka niya. Wika ni Musa. Napaakyat siya sa balikat ni Hana upang silipin ang nagsasalita sa likod. Musa, bakit ka sumama? Tanong niya si Diwata. Natural, ako ang iyong gabay. Kaya kung nasaan ka, nandun na rin ako. Musa naman eh. Hayaan mo muna akong dumiskarte mag-isa. Reklamo niya dito. Ngunit tinawanan lang siya nito. Ano ka ba, Apollo? Huwag ka nga malikot. Bakit ang ingay mo? Walang tao dyan sa likod. Saway ng dalaga. Kita mo na, kahit anyong pusa ka na. Apollo pa rin tawag niya sa'yo. Ang saya, di ba? Pangungot siya ni Musa sa kanya. Mas lalo siyang napikon dito. Pagdating sa bahay ay sinalubong agad si Hana ng ina nito. Anak, ano na naman yan? Tanong nito nang makita nitong may kargang kuting si Hana. Aampunin ko na mama, kawawa eh. Pagala-gala sa labas ng eskwelahan. Eskwelahan? Paano magkaroon ng kuting sa eskwelahan? Anak, bitawan mo yan. Aswang malamang yan. Biglang naalarma si Apollo nang marinig nito ang hinala ng ina ni Hana. Sa takot niya ay napatalon siya mula sa kamay ng dalaga. Patakbo niyang tingnongo ang gate upang makalabas roon. Hindi niya lubos akalaing naniniwala pala sa aswang ang mga magulang ni Hana. Ayos na rin. Ang mahalaga ay alam na niya ang address ng dalaga. Ayan, sablay ka tuloy. Munti ka na ano? Tanong ni Musa na naglalakad rin pala sa tabi niya. Ang gulo mo. Minalas tuloy ako. Sama ka kasi ng sama sa akin. Reklamo niya. Huwag ka. Wala ka na ngang nagawang kabutihan. Hindi na nakakatuwa, Apollo. Nasa babae na lang ngayon ang focus mo. Nawala na sa utak mo ang panggagamot. Malapit ang mahal na araw. Kailangan mong umuwi para mag-alay ng dasal. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Paano kung ayaw ko? Tanong niya. Mawawala ako sa'yo. Mawawala ng kapangyarihan ang iniwang anting-anting ng iyong lola Amapola. Bigla siyang nalungkot. Kalanganin sa panahon kung uuwi pa siya. Hindi niya ito sinabi kay Musa. Sigurado siyang sasama ang loob nito sa kanya. Habang naghahanap ng pwedeng maging biktima, ay panay rin ang buntot sa kanya ng diwatang gabay. Hindi siya nito iniwanan hanggang sa makauwi na sila ng kanyang inuupahang silid. Hindi mawala sa isip niya si Hana. Kailangan na ba niya itong suyuin? Hindi kaya siya maliitin ito kapag ginawa niya ang bagay na iyon. Laking pagsisisi ni Apollo sa kanyang maling desisyon. Siya lang din ang umani ng sakit dahil sa ginawa niya sa dalaga sa kanya. Isang hapon ay may nakita siyang ibang kotse na sumundo kay Hana. Tindig at kotse pa lang nito ay halatang mayaman na. Lihim na nasugatan at nagdurugo ang kanyang puso. Ngunit pinilit niyang maging tahimik at kalmado. Hindi na lamang siya lalapit pang muli kay Hana. Ngunit hindi rin niya maaatim na ibang lalaki ang kasama nito. Ramdam niyang matinding selos na umabot na sa puntong lagi siyang palihim na nakabuntot sa dalawa tuwing aalis ang mga ito. Wala siyang tiwala sa mukha ng lalaki. Napakayabang ng tindig at itsura. At kumukulo lagi ang dugo niya tuwing makikita niya itong lumalapit kay Hana. Lalabas nilang magkakaklase isang gabi nang mamataan niyang malapit ang lalaki kay Hana. Ang kotse nitong kulay pula ay nakaparada at nakahasard sa labas ng gate.
Pormado ito kaya alam niyang may lakad ang dalawa. Nainis siya nang makita ang matatamis ng ngiti ni Hana sa kaharap nitong binata. Parang gusto na lang niyang maging aswang agad at lalamunin na sa harap mismo ng dalaga ang mayabang nitong manliligaw. Nang makasakay na ang dalaga sa kotse ng lalaki, ay mabilis siyang nagkubli sa may madilim at walang katao-taong likod ng gusali ng paaralan upang mag-ibang anyo bilang isang uwak. Sa ganong anyo ay hindi siya masyadong mahalata ng kahit sinong tao dahil sa paningin ng mga ito ay ordinaryong ibon lang na uwak. Pero alam niyang marami rin ang makakahalatang hindi siya ordinaryong uwak dahil walang uwak na pagala-gala sa gabi, lalo na sa syudad. Sinundan niya ang dalawa dahil masama ang kutob niya sa mga kilos ng mayabang na lalaki. Minamanyak nito si Hana, ngunit parang wala lang din iyon sa dalaga. At ay mali siya lang ito sa mga kilos ng lalaki. Hindi siya nagkamali dahil napansin niya na hindi iyon ang daan patungo sa bahay nila Hana. Minsan na siyang napunta roon at malinaw sa kanya ang lugar. Parang patungo ito sa sentro ng lungsod. Inutuban na siya ng gusto. Kaya doon na siya dumapo sa bubong ng kotse habang gumagawa ng paraan upang hindi na makarating sa sentro ng lungsod ang kotseng iyan. Tulungan mo naman ako, Musa. Gilan mo ang kotseng ito nang hindi makagawa ang lalaking iyan ng masamang balak kay Hana. Utos niya sa diwata. Ewan ko rin sa'yo, ang dami mong lihim na karunungan na pwedeng gamitin. Bakit palipad-lipad na uwa ka lang dyan? Anong balak mo? Sunod sa agos? Ayaw kong gamitin sa kasamaan ng angkin kong karunungan. Mahirap na. Anong mahirap na? Gagamitin mo ang kapangyarihan para maipagtanggol ang nais mong ipagtanggol. Hindi lang sa paggagamot ng mga may sakit. Uwi ka nito. Teka lang siya kumilos. Bakit nga ba hindi niya naisipan ang bagay na iyon? Nakikita niyang hindi mapakali at natatakot si Hana sa kasama nitong lalaki. Kaya gumawa na siya ng paraan upang hindi matuloy ang masamang balak ng lalaki. Umusal siya ng Latin at ilang saglit lang ng kanyang ritual ay biglang pumutok ang gulong ng sasakyan na minamaneho ng lalaki. Sunod siyang kumilos. Tumalon siya sa harapan ng dalawa na noon ay pababa ng sasakyan. Nang makita siya nitong dalawa, ay nakaramdam ang mga ito ng takot. Isang malaking aso ang anyo niya sa mga oras na iyon at nagbabaga sa galit ang mga mata. Alam niyang nahalata ng mga ito na isa siyang aswang. Kaya humakbang pa atras ang lalaki at pinabayaan si Hana na naistatwa sa kinaktatayuan. Hindi niya naisip na posible itong may bitbit na baril. Kaya nagulat siya nang binunot nito ang kalibre 38. Kaya mas lalong nakaramdam ng takot ang dalaga. Wala siyang pakialam kung matamaan man siya ng bala. Mamatay silang sabay ng lalaking ito. Ang mahalaga ay mailigtas niya si Hana sa masamang balak ng lalaki. Nalinti ka na. Nakalimutan kong lagyan ng bala. Sambit ng lalaki. Hayop kang aswang ka. Lumayo ka sa aming harapan. Minalis na nga ako sa kotse kong ito. Dumagdag ka pa. Sigaw nito. Ngiting kabayo siya. Ganito ngiti. Ew! Di joke lang. Nabuhay ang kanyang loob. At bago pa man makahakbang palayo ang lalaking ito, ay nakatalo na siya sa matipo ng dibdib nito. Nawala ng balanse si Hana. Kaya kasama ito na natumbang ngunit mabilis na nakaahon at nakalayo sa dalawa na noon ay nagkukuyugan. Gustong tumakas ng dalaga, ngunit pagkaramdam nito ay nalulumpo ang dalawa nitong paa.
at ang hirap maigalaw. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa nito habang nakatingin sa dalawang nagkukuyugan. Nakita nito lahat kung paano walang awang nilapa ng itim na aso ang kasama nitong lalaki. Gustong sumigaw ni Hana para humingi ng tulong. Ngunit wala ring boses na gustong lumabas sa lalamunan nito. Napahawak siya sa dibdib nang makita ang pagbulwak ng dugo sa leeg ng kasama nitong lalaki. Kinagat ito ng itim na aso at hindi tinigilan hanggang hindi nabutasan ng gusto. Nangisa ito at bago mawala ng buhay ay tinignan siya nito ng nagmamakaawa. Bagay lang din yan sa'yo, tanging sambit niya. Kanina pa man ay takot na takot rin siya. Paano ang kanyang kaligtasan? Wala rin siyang kawala sa aswang na ito at iyak na siya na ang isusunod. Naiyak na lamang siya. Bakit kasi nagtiwala agad siya sa lalaki? Porke anak ng kaibigan ng kanyang ama. Hindi man lang niya inisip na baka adik at manyakis ang lalaking ito. Mabuti na lang at may aswang na sa tingin niya ay isang tagapagligtas niya. At kahit pamayat na hindi siya sigurado, nabalik ang kanyang atensyon sa nilalang nang bigla siya nitong lingunin. Ako na ba ang isusunod nito? Tanong niya sa kanyang utak. Ngunit naging maluwag ang dibdib nito nang makitang lumundag patungo sa masukal na lugar ang itim na aso. Matapos pagsawaan ni Apollo ang katawan ng lalaki, inilingon niya si Hana upang tignan ang reaksyon nito. Takot na katakot ito sa kanya kaya lumundag siya palayo. Nagkubli siya sa madamo at madilim na gilid ng kalsada habang nakabantay kay Hana. Sisiguraduhin muna niyang makauwi ito ng ligtas bago siya tuluyang uuwi sa kanyang tinitirhan. Inikot pa ni Hana ang kanyang paningin. Nang makitang nakakatakot at madilim ang lugar, ay patakbo niyang tinahak ang napakahabang daan. Malayo pa ang parte ng kalsada na may ilaw. Natatakot at kinikilabutan siya. Ngunit nilakasan pa rin niya ang kanyang loob. Hindi pwedeng mamatay lang siya dahil sa takot. Kailangan niyang makalayo sa napakadilim na lugar na yon. Habang papalapit sa liwanag, ay may nakita siyang isang taong naglalakad at patungo ito sa kanyang direksyon. Ilang sandali pa ay namataan na niya ang bulto ng isang pamilyar na lalaki. Si Apollo ang naglalakad na iyon, kaya bigla siyang nagkaroon ng lakas na loob. Apollo, sambit niya. Lakad-takbo na siya palapit dito. Sobrang tuyot na ng kanyang lalamunan. Nanghihina na rin ang kanyang buong katawan. Apollo! Apollo, tulong! Sigaw niya. Patakbo itong lumapit sa kanya at tila doon lang din biglang sumuko ang kanyang katawan. Bigla niyang naramdaman ang biglang pagbigat lahat sa kanya. Talukap ng kanyang mga mata at ang buong katawan niyang tila namamanhid na. Agad din siyang binuhat ni Apollo at tila ba sobrang gaan lang niya. At walang kahirap-hirap siya na kinarga nito patungo sa paradahan ng tricycle na nasa 700 metro pang layo. Isinakay siya nito at sinumahan pa uwi. Salamat Apollo, pero si Manuel, paano na? Pinatay siya ng aswang. Kwento niya. Nobyo mo yun? Paano mo nasabing aswang ang pumatay? Tsaka bakit siya pinatay? At bakit doon kayo sa masukal at madilim na daan? Tanong ni Apollo. Kwento ng dalaga ang lahat. Humikbi pa ito habang inaalala at isinasalaysay mula umpisa ang pangyayari. Hayaan mo na. Wala na tayong magagawa pa. Masama din pala ang balak ng lalaking iyon sa'yo.
kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero paano kung madadamay ako? Anong gagawin ko? Paano kung ako ang pagbintangan? Hindi mangyayari yan. Mag-relax ka nga. Kalimutan mo na ang nangyari. Walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lang. Sigurado yan, Apollo? Oo naman, tayong dalawa lang. Wika niya sabay yakap sa dalaga. Iyon ang naging simula ng pagiging malapit nilang muli sa isa't isa. Nagkaroon na ng isang pagkakataon si Apollo, naligawan si Hana. At wala na siyang pag-aalinlangan pa sa mga panahong iyan. Alam niyang malaki ang pag-asa niya sa dalaga. Ramdam niya na sa kabila ng pagkakaroon nito ng relasyon sa iba, ay siya pa rin ang nag-iisang iniibig nito, katulad ng nararamdaman niya dito. Umpisa pa lang at unang araw pa lang ng kanilang pagkakilala. Hindi nagtagal ay naging nobya niya ito. Sobrang saya niya at napagtanto niyang sobrang sarap magmahal at makasama ang minamahal. Isang gabi, habang nag-aaral siya ay biglang tumabi sa kanya si Musa. Mukhang nakapokus na lang tayo ngayon sa babae, ano? Musa, akala ko hindi ka na magpaparamdam muli sa akin. Talaga? Kung ganon, hindi na mahalaga kung ano man ang mga hawak mong karunungan. Hindi mo na kailangan. Kasi pwede namang tuluyan na lang akong lilisan. Ito namang si Musa. Ang bilis magtampo. Nagtanong lang eh. Tinignan siya ni Musa ng dismayadong titig. Nahalata niya iyon, kaya binitawan niya ang librong inaaral at hinarap ang diwata. Alam mo naman na ngayon lang ako nagmahal. Intindihin mo muna ako. Anya, ipapaalala ko lang din sa iyo na hindi mo pwedeng ibigay lahat ng pagkatao mo sa babaeng iyon. May misyon kang kakaharapin. At hindi sa babaeng iyon lang iikot ang mundo mo. Dapat mo rin iyong intindihin. At dapat sinasabi mo sa kanya ang ganitong buhay na meron ka para alam niya na may paglalaanan ka rin ng oras mo. Pagpatak ng 6:00 ng hapon, hindi yang siya lang ang gusto mong kaharap at halos magdamagan pa. Musa, nagsiselos ka kay Hana? Selos? Wala sa akin ang selos na yan. Pinapaalala ko lang sa'yo ang responsibilidad mo. Dahil nanghihina na ako kapag hindi mo nabigyan ng pagkain ng mutya na hawak mo. Oo na, huwag ka na magalit. Aniya sa diwata. Simula noon ay naging hati na ang kanyang oras. Umabot na ng 3 taon na ang kanilang relasyon ni Hana. Ngunit isa man sa kanyang mga sekreto ay wala itong alam. Kahit sinabihan siya ni Musa na maging tapat sa kanyang karelasyon, ayaw niyang masabihan ng werdo sa kanyang nobya. Ngunit dumating ang pagkakataong nabunyag ang isa sa kanyang lihim. Gabi at kakatapos lang niyang mag-orasyon para sa kanyang anting-anting. Kausap niya noon si Musa at hindi niya akalaing darating si Hana sa kanyang inuupahan at narinig nito ang kanilang pag-uusap. Ano to, Apollo? Kailan mo pa ako niloloko? Tanong ng kanyang nobya. Nagulat siya at hindi inaasahan ang tagpong iyan. Mahal, kanina ka pa ba dyan? Kanina pa ako nasa likod ng pinto, nakikinig sa inyo. Nasaan na ang babaeng iyon? Anong babae? Walang ibang babae dito. Napakasinungaling mo, Apollo. Dinig na dinig ko ang boses ng babae. Gusto mo pa akong gawin na baliw? Saan mo siya itinago? Mahal, wala akong tinatagong babae dito. Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin sa akin ang bagay na ito, Apollo. Minahal pa naman kita ng gusto. Umiiyak na ito, kaya nagsimula na siyang mataramta. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Kaya tinawag na niya ang presensya ni Musa. Musa, ano ba? Magpaliwanag ka nga.
Wika niya na hindi alam kung tatayo ba siya o uupo. Pabalik-balik lang siya sa kanyang pwesto. Kita mo na, saan ang musang na yan? Kakalbuhin ko yan. Mahal, uminahon ka, hindi siya tao. Ganoon, ano pala siya? Karibal ko na demonyo. Paano naman eh? Uminahon ka nga muna, mahal ko. Hindi nga ako magiging mahinahon. Ilabas mo na ang babaeng yun, Apollo. Sigaw niya. Hindi na nakapagtimpay pa si Musa. Kaya lumantad rin ito sa harapan ni Hana. Nagulat pa ito at natanimeme nang makita ang diwata sa harapan nito. Binibini, hindi ako babae ni Apollo. At lalong hindi Musang ang pangalan ko. Musa. Musang o Musa man yan, wala akong pakialam. Sino ka ba? Hindi ka ba natatakot sa akin? Ba't ako matatakot sa'yo? Hindi naman nakakatakot yung itsura mo. Nakakabahala nga lang. Bakit ka naman nabahala? Siyempre, mamaya hindi ko na mahanap pa si Apollo dahil naging invisible na rin. Sino ka ba? Pagtataray ni Hana. Nilapitan nito ni Apollo. Tumingi ang binata ng paumanin sa kanyang gabay. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka nga dapat naglilihim sa nobya mo. Wika ni Musa. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Hana. Mahal. Siya si Musa. Ang aking diwatang gabay. Siya ang nagbibigay kapangyarihan sa aking hawak na mga anting-anting. Tsaka, hindi ko na ikwento sa iyo. Isa rin akong albularyo. Simula noong kabataan ko pa lang. Kapag may nakita ko sa daan na nangangailangan ng tulong at kailangang pagalingin sa karamdaman, nagkukusa na lang ako. Si Musa ay magdedekada ko ng gabay. Mahabang kwento niya. Para saan? Hindi ko maintindihan. Alam kong hindi ka naniniwala sa faith healer. Pero gusto kong malaman mo na kaya kong gamutin ang hindi makakayang gamutin ng doktor. Ang mga sakit na gawa ng tao ay hindi kayang gamutin ng katulad ng iyong mga magulang. At tanging ang mga katulad ko lang ang makakapagpagaling sa kanila. Natulala si Hana. At tila ba kay hirap ma-absorb ng kanyang isip ang lahat. Mahal, hindi masamang elemento si Musa. Siya ang katuwang ko sa panggagamot. Paliwanag pa niya. At hindi ako kailanman magiging banta sa relasyon niyo dahil bawal ako makipagrelasyon sa aking amo. Parurusahan ako ng aming pinuno oras na gagawin ko ang bagay na iyon. Litanya ng diwata. Matagal bago naintindihan ni Hana ang lahat. Noong una ay natatakot siya sa katauhang meron ang nobyo. Ngunit sa kanyang pagsasaliksik ay napag-alaman niya na malaking tulong sa mamamayan ang kakaibang taglay ng kanyang nobyo. Simula noon ay naging suportado siya ni Hana. Isang beses ay nagpaalam si Apollo na uuwi ng probinsya dahil wala namang pasok. Nakailang uwi ka na sa Negros, hindi mo man lang ako isinama kahit minsan. Gusto ko rin sanang makilala ang iyong pamilya. Biglang kinabahan si Apollo. Natatakot siyang mabisto ang kanilang nakatagong katauhan. Higit sa pagiging albularyo niya, ay natatakot siyang malaman ito na lahing aswang ang kanyang pamilya. Baka sa pagkakataong ito, ay hindi na siya nito matatanggap pa. Bakit hindi ka sumasagot? Ayaw mo ba akong ipakilala sa mga magulang mo? Kilala ka na nila mama at papa. Tanggap ka nila. Kahit ano pa ang estado ng iyong buhay. Ako ba? Kaya mo rin ba akong ipakilala sa pamilya mo? Tanong nito. Siyempre naman mahal. Kaso ay baka manibago ka sa amin. Halos kusina nyo lang ang bahay namin sa probinsya. Yari pa sa kawayan at kugon.
Baka magkasakit ka lang doon. Dahilan niya na siya ring totoo rin naman. Mahal kita, Apollo. Kahit anong buhay na meron ka at ng pamilya mo ay kailangan ko ring aralin. Sobrang werdo man ng pagkatao mo. Wala na akong mag-aagawa pa kundi ang tanggapin ang lahat. Gusto ko ring malaman kung paano mo ginagawa ang pag-aayuno sa mahal na araw. Mahabang litanya nito. Napilitan nga siyang pumayag kaya dala niya ito pag-uwing ni Gross. Pagkarating sa kanilang bahay ay ramdam ni Apollo na natatakot ang kanyang nobya sa kakaibang titig ng kanyang pamilya. Iniliwanag niya sa dalaga na ganoon talaga ang kanyang mga magulang kung tumingin. Hindi na lamang niya ito inalis sa kanyang tabi upang masiguro na walang gagawin ang kanyang magulang na ikakatakot ng kanyang nobya. Tuwang-tuwa din naman ang mga ito nang malamang may magandang nobya si Apollo. Gayunpaman ay nag-aalala rin ang mga ito na mabisto ng dalaga ang kanyang katauhang aswang. Ngunit binaliwala niya iyon. Kapag dumating man ang panahon na mabibisto siya nito, ay tiwala siyang mamahalin pa rin siya nito. Naglalakad sila patungong tindahan nang may makasalubong silang babae. Maputi, matangkad, at mas lalong gumanda. Kaya hindi niya agad ito nakilala. Apollo? Tawag nito sa kanya. Mira, hindi agad kita nakilala. Sagot niya. Nakaakbay siya sa balikat ng nobya na noon ay iba ang tingin kay Mira. Ikaw nga rin eh. Ang tagal nating di nagkita. Ang laki na ng pinagbago mo. Mas pumugi ka pa lalo. Sagot nito. Ikaw rin, Mira. Kaya hindi kita nakilala ay dahil napakalayo mo na sa dati. Ayan, nagsisisi ka na ba? Ito lang naman ang sinayang mo dati. Pero uso pa rin naman ang second chance, hindi ba? Nakangiting wika nito. Tila ba wala itong pakialam sa kanyang kasama. Mira, sambit niya. Ngunit diretso na itong tumalikod. Tatawagin pa sana niya itong muli. Ngunit nakuha na ni Hana ang kanyang atensyon nang sampalin siya nito sa kanang pisngi. Mahal, bakit? Ang tanong niya. Bakit ka, amo? Bakit hindi mo siya sundan? Tumakbo ka na. Sundan mo na siya. Kaya pala parang ayaw mo akong kasama dahil may gusto kang katagpuin dito. Ha? Hana, hindi totoo yan. Nagulat din ako sa sinabi ng babaeng iyon. Hindi ko kailanman naging karelasyon ng babaeng iyon, mahal. Aniya. Umiiyak na ito at tila ba ay sobrang dismayado. Mahal naman, loko ang babaeng iyon at alam kong may gusto sa akin yon noon. Kaya huwag mo nang pansinin. Wala kang dapat ipagselos. Aniya. Ngunit nananatili itong tahimik. Hanggang sa makauwi sila ay ayaw na siya nitong kibuin. Pagkatapos nilang maghapunan ay maaga silang nagpahinga dahil pareho silang pagod galing sa malayong biyahe. Wala nang balak pa na magkipag-ayos si Hana kaya inintindi na lang muna niya ito. Hindi rin kasi niya inaasahan na ganun ang tabil ng bibig ni Mira. Hindi naman niya ito naging karelasyon at kahit kailan ay hindi niya ito niligawan. Ang alam niya ay malaki ang pagkagusto nito sa kanya noong high school pa. Kaya lang ay baliwala sa kanya ang pagkikipagrelasyon sa ganong edad. Isa pa ay kilala ang lahi nitong mga bababangis na uri ng mga aswang na abwak. Walang awa ang mga itong pumatay ng mga inosenteng sanggol. Yun din ang isa sa mga dahilan kaya ayaw niyang makipaglapit dito noon. Kalagitnaan ng kanilang tulog nang magising siya sa ungol ng kanyang nobya. Pagdilat niya ng mga mata ay naliligo ng pawis ang kanyang nobya. Alam niyang naaswang ito. Kaya lumabas siya upang tignan kung sino ang may gawa. Imposible na gagawin iyon ng kanyang mga magulang.
Isang uwak ang namataan niya sa kanilang bubong. Isa itong abwag at alam niyang inaatake nito ang diwa ng kanyang nobya. Hanggang sa magkaroon ng bangungot, agad niyang kinuha ang pansin nito. Nakita siya nito kaya agad siya nitong nilapitan. Dumapo ito sa lupa at unti-unting bumalik sa pagiging anyong tao. Anong ginagawa mo, Mira? Galit na tanong niya. Hindi pa ba halata, Apollo? Papatayin ko ang babaeng kasama mo. Ang babaeng tinutukoy mo ay babaeng pagkakasalan ko pagdating ng araw. Kaya huwag na huwag mo siyang gagalawin. Kung ayaw mong magiging alaala ka na lang ng pamilya mo. Talaga, Apollo? Magagawa mo yon? Alam mong pareho tayong mga aswang. Hindi ba tayo dapat ang nababagay? Hindi mo ba naisip na oras na malaman ng babaeng yan na isa kang aswang, ay kasusuklaman ka lang niya? Umuwi ako dahil alam kong uuwi ka rin. Ngunit ganito mo pala ako isosorpresa. Tila masama ang loob nito. Alam kong minahal mo ko. Ngunit alam mo rin kahit kaunti. Wala akong interes sa'yo. Hindi kita kayang mahalin. Dahil sa babaeng iyan kung kaya't ayaw mo kong mahalin. Kaya papatayin ko siya. Yaka kung matutunan mo rin akong mahalin, Apollo. Naawa ako sa iyo, Mira. Sobrang pagkahumaling mo sa akin. Ano bang meron ako na wala sa ibang lalaki? Hintayin mo na lang ang para sa iyo. Darating din ang araw na may makatagpo kang magmamahal sa iyo ng totoo. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa akin. Pero ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kung ganon, magpasyensyahan tayo. Dahil hindi ako magkakagusto sa iyo. Buong loob na wika niya rito. Tatalikod pa lang siya nang biglang naging pangit ang anyo nito. Naging magulo ang buhok. Mistulang bulok ang mga ngipin at mga pangil. Nagbabaga ang mga mata at naging mabalahibo at kulubot ang balat. Galit itong nakatitig sa kanya. Ngunit hindi rin siya nagpasindak dito. Haharapin at kakalabanin niya ito bilang isang antingero kung kinakailangan. Kung ayaw mo kong mahalin, ngayon na lang ang magtutuos. Kapag matatalo kita, magiging pagkain ko ang babaeng iyan oras na matalo kita. Uwi ka nito. Kapag natalo kita, hindi kita titigilan hanggat hindi kita mapatay. Lalaban ka pa rin ba? Talaga? Kaya mo kong patayin? Sige nga. Baka maubos lang ang pasyensya mo sa kakahuli sa akin. Pang-uuyam pa nito. Mabilis ang kilos nito. Sa isang iglap lang ay nasa likod na niya ito. Ngunit mabilis niya itong nilingon. Sabay usal ng Latin. Tila ito'y isang tinapo na bagay na tumalsik sa malayo. Ngunit nang dumapo ito sa lupa, ay naging baboy ramo ang anyo. Mabilis ang takbo nitong sumugod muli sa kanya. Hindi siya nagpatinag at nilakasan pa ang ginagawang proteksyon. Umusal siya ng mas malakas pang orasyon at sa pagkakataong iyon ay sa mas malayo na ito tumalsik. Hindi kaagad ito nakabangon nang tumama sa lupa. Nang lapitan niya ito ay nasa anyong tao na ito at sumusuka ng dugo. Nakuha pa nitong tumawa ng pilya habang nakatitig ng matalim sa kanya. Ikaw ang may gusto nito, kaya wala kang ibang sisisihin, kundi ang sarili mo. Anya sa dalaga. Hindi ako titigil hanggat hindi ako makapagiganti sa iyo, Apollo. Magbabayad ka. Marami kami kaya aasahan mo na maging ang buong pamilya mo ay kasamang managot. Ganon. Bakit pa kita bibigyan ng pagkakataon na mabuhay? Pati pamilya natin na labas sa ating alitan ay idadamay mo pa. Sobra-sobrang kahibangan mo, Mira. Hindi pa naman siguro ako tanga at kayang-kaya kitang pulbusin gamit ang aking orasyon. Anya. Hindi na niya ito hinayaang magsalita at magmakaawa pa ang dalaga.
Isa pang usal ng orasyon at tuluyan na itong umusok ng kulay itim. Unti-unting nalulusaw ang katawan nito hanggang sa tuluyang maglaho. Napabuga na lamang siya ng hangin bago bumalik sa loob ng kanilang munting kwarto. Akyat siya nang biglang bumangon si Hana. Nagmadali agad siyang lumapit dito. Naliligo ito sa pawis, kaya agad siyang kumuha ng malinis na panyo sa kanyang bag. "Saan ka galing?" tanong nito sa kanya habang pinupunasan niya ang noo at mukha nito. "Nagbanyo lang ako." "Ang sama ng panaginip ko, Apollo. Kaya ka ba nagpawis ng ganyan?" tanong niya. "Oo, akalain mo yun. Pilit akong kinukuha ng aswang mula sa mga kamay mo. Buti na lang malakas at makapangyarihan ka kaysa sa kanya. Kaya kitang-kita ko kung paano siya biglang umusok at nawala." Kwento ng dalaga. Ngumiti lang siya dito at sinasabing panaginip lamang ang lahat at walang katotohanan. Kaya wag na nitong isipin pa. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na sila para sa kanilang biyahe patungo sa bundok. Kailangan pa nilang bumiyahe ng ilang oras bago marating ang paanan ng bundok. Dito na nakasanayan ni Apollo na mag-alay ng dasal tuwing mahal na araw. Dito rin niya ginagawa ang buong araw na pag-aayuno. Sa araw na iyon ay 3 silang magkasama. Siya, ang kanyang gabay na diwata, at ang kanyang nobya. Sa maraming taon pang darating, alam niyang maraming misyon pa ang kanyang kakaharapin at susubukin pang lalo ang kanyang hawak na kapangyarihan. Iyon ay upang maging bihasa pa siyang lalo sa pagharap ng kanyang totoong misyon. "Mahal, malayo pa ba?" tanong ni Hana sa kanya. "Nako, kalahati pa lang ang nalakad natin, mahal. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi ba? Hindi ka na dapat sumama pa eh." "Nako, hindi ako pagod. Ayos lang ako. Tinatanong ko lang naman kung malayo pa ba tayo. Ang sarap pala ng ganitong adventure." Uwi ka nito. Ngumiti na lamang siya. Alam niyang pagod na ito. Ayaw lang magpahalata. Nakaalalay rin siya dito dahil alam niyang hindi ito sanay sa ganong lugar. May ipinasuot din siyang proteksyon dito dahil mahal na araw iyan. Hindi lamang mga mortal ang nagpupunta roon para mag-alay ng dasal. Maraming mga elemento at maging ang mga aswang at barangan ay pumupunta rin para sa pag-aalay ng dasal. Pagdating nga sa nasabing puno ay sinubok na sila ng mga elementong nananahan doon. Bigla na lamang nag-apoy sa lagnat si Hana. Mabuti na lang at kasama niya ang kanyang gabay. At suot ni Hana ang proteksyon na ginawa niya para dito. Si Musa mismo ang nakipaglaban sa katulad nitong elemento na siyang may gawa sa maraming karamdaman na dumapo kay Hana. May lagnat na ito at nagkaroon pa ito ng mga rashes sa balat. May lagnat at masakit ang mga buto sa paa. Lahat iyon ay kagagawa ng elementong nagustuhan ang dalaga dahil sa taglay na kagandahan nito. Ngunit hindi papayag si Apollo na may kaagaw sa kanyang minamahal. Kaya sa tulong ni Musa ay kinulong nila ang kapre na sobrang agresibong makuha si Hana. Naging tagumpay ang pakikipaglaban sa elemento. Matapos ang ilang oras na panalangin at pag-aayuno sa ilalim ng punong iyon, ay bumaba na rin sila sa bundok. Nananatili sila ng ilang araw sa probinsya bago umuwi ng lungsod. Magiging abala na rin sila dahil sa napakaraming eksperimento at thesis na kanilang gagawin. Matapos ang ilang taon sa pag-aaral, ay tuluyan na nilang nakamit ang kanilang parehong pangarap.
Pareho na silang lisensyadong doktor. Si Apollo ay doble ang misyon sa buhay. Hindi lang sa pisikal na sakit ang kanyang ginagamot, kundi maging ang dalit ng tao at mga elemento na rin na hindi kayang gamutin ng mga synthetic na mga medisina. Nagdesisyon silang magsama at wala namang tumutol sa mga magulang ni Hana. Alam na mga ito na nasa modernong panahon na at hindi na nauuso ang kasal. Naging masaya naman silang dalawa sa isa't isa. Katunayan ay nagbunga agad ang kanilang relasyon. Umabot sa 5 ang kanilang naging mga anak sa loob lang ng 5 taon dahil triplets agad ang kanilang panganay. Ang buong akala niya ay dahil naitago niya ang kanyang katauhan na ganon katagal, ay maitatago na niya ito habang buhay. Ngunit hindi iyon nangyari dahil saktong pagpunas niya ng langis sa buong katawan para magibang anyo ay nagising si Hana. Nakita nito ang lahat ng kanyang ginawa. Nagulat pa siya at hindi inasahan ang pagmura nito habang titig na titig sa kanya. Napatalon tuloy siya sa bintana nang wala sa oras. Napahawak sa bibig si Hana. Medyo matagal bago siya nakahuma mula sa pagkagulat. Natulala pa ito ng mapagtantong aswang, ang asawang antingero. Tila panaginip para dito ang nangyari. Ilang minuto lang ang nakalipas. Sinubukan pa niyang sampalin ang sarili upang masigurong gising nga siya. Ngunit batid niyang totoo talaga ang lahat. Mulat na mulat ang kanyang mga mata at gising ang kanyang diwa. Hindi na siya natulog upang hintayin ang pagdating ni Apollo. Hindi siya matutulog hanggat hindi niya ito masusumbatan. Ngunit madaling araw na ay hindi pa rin ito nakauwi. Sa kakahintay ay nakatulog na nga lang siya muli. Kinabukasan, nang magising si Hana ay kaagad niyang hinagilap ang asawa. Ito agad ang pumasok sa kanyang isip. Namata niya itong nagluluto ng almusal. Nagpapakulo na rin ito ng tubig para sa kape. Nilapitan niya ito ng buong loob at walang pag-alinlangan. Ayos lang kung itataboy mo na ako, mahal. Alam kong nandidiri ka sa akin ngayon. Galit at naiinis. Patawad kung itinago ko sa iyo ang katauhan ko ng sobrang tagal. Kung hindi mo pa ako nahuli ay malamang ayaw ko talagang umamin. Umiiyak na wika ni Apollo. Hindi na nakapanumbat pa si Hana. Naunahan na siya ng asawa. Nang makita niya ang kawawang mukha ng kanyang mahal, ay tumiklop ang galit niya dito. Sa 5 taon nilang pagsasama, wala siyang naging problema kay Apollo. Dahil napakabait, napakasipag, at napakaresponsable nito. Kaya paano siya dito magagalit? Sa mga ilang araw ay ramdam ni Hana ang pagkailang. Ngunit napagtanto niya. Sa mga lumipas na mga araw na napakahalaga ni Apollo sa kanyang buhay, tanggap na niya maging ang pagiging aswang nito. Maraming salamat, mahal. Sobrang salamat, sambit ni Apollo. Simula noon ay naging mas matibay pa ang pagmamahalan nilang dalawa. Iniintindi ni Hana ang lahat sa buhay ni Apollo. Dahil ganon kawagas ang kanyang pagmamahal dito. Sabi nga, ay ipaglaban mo ang taong handang manatili sa iyo. Dahil kaya kanilang sasamahan hanggang sa dulo. Wakas.